Sinuspindi na ni Pangulong Bongbong Marcos ang excise tax sa kerosene at LPG pero git ng ilang grupo dapat ding tanggalin ang sa diesel at gasolina. Narito pang report ni Maricel Halidi. Simula bukas, suspendido ang excise tax sa kerosene at LPG alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. 3 pesos and 36 centavos ang mababawas sa kada kilo ng LPG. Katumbas yan ang 37 pesos na tapya sa kada tangke. Halos 6 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan. Suportado ito ni Senador Win Gatchalian na chairman ng binuong Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Strategy o PROTECT Committee sa Senado. Pero paano raw ang gasolina at diesel na mas ginagamit ng mga motorista? Ang inaasahan ng publiko is diesel and gasoline. Kahit na bumaba ang presyo ng crudo this week, hindi pa rin siya nasa original level bago ng conflict. Paliwanag ng Development Budget Coordination Committee, karamihan sa kumukonsumo ng kerosene at LPG ay yung mga nasa laylayan at middle class, kaya sila raw ang makikinabang dito. Around 50% of the consumption of kerosene is coming from the poorest of the poor. Based on DOE data, the main consumer of LPG is household at 65.5%. Makatutulong din daw ito sa maliliit na food business ayon naman kay Congressman Rolando Valeriano na Vice Chairperson ng House Committee on Ways and Means. Tingin pa ng Finance Department kung ang diesel o gasolina naman ang tatapyasan ng buwis, baka mayayaman lang ang makinabang. The consumption is really of diesel is nasa richest of the rich decile. Their share to total consumption of diesel is 85%. Pero ayon sa grupong Manibela, malaki rin ang pangangailangan sa diesel at gasolina lalo na ng mga tsoper. Yung LPG ay araw-araw ginagamit pero hindi naman araw-araw na kinukonsumo ito na katulad ng diesel at gasolina na maya ay nauubos. Una nang inanunsyo ni PBBM na magpapatupad ang pamahalaan ng 10 pisong diskwento sa kada litro ng krudo para sa mga tsoper. Sa usapin ng pansamantalang pagtatanggal sa VAT o Value Added Tax para kay PBBM, mukhang hindi pa ito napapanahon sa ngayon, lalo't kailangan ito ng gobyerno. If we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. The cost-benefit analysis between the VAT collections and the benefit to people, to ordinary people, still favors that we collect VAT and we use the extra funds to provide subsidies, to provide cash benefits. Pag-uusapan naman sa pulong ng Uplift bukas kung tuluyang sususpindihin ang excise tax sa diesel at gasolina o hindi. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.